to have the capacity to receive deep truths from you, Lord. Deep things from you, O Lord. Open our eyes. Let our hearts be willing to receive your words with joy and gladness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We continue to praise you, honor you, and glorify your name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Pwede pa ba natin muling bigyan ng papuri? Hallelujah. Thank you, Jesus. You are holy. We exalt you. We glorify you. We magnify you. In Jesus' name. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak pa para sa ating Hallelujah. Today po, ang ating pong series is Unwavering. Pakisabi po, Unwavering. Unwavering. Ayan. Unwavering faith, living intentionally in the faith. Pwede po ba natin i-flash yung poster po natin, poster series po natin, Unwavering faith. Pag sinabi po nating unwavering faith, it is a faith that is firm and constant. Ano? Ibig sabihin po, matibay, matatag, hindi natitinag. At naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay matibay, matatag, at hindi natitinag. Amen po ba? Hindi tayo natitinag sa kabila ng pagsubok sa buhay. Ganun po yung unwavering. Hindi natitinag sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng bagyo ng buhay. Hindi natin siya makikitaan ng pagdududa o pag-aalinlangan even in the face of challenges. Kagaya po nung topic po natin, yung verse natin last week, sa Romans 4:20-21, sabi po dito, no unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. Magkakaroon daw po tayo ng unwavering faith if it is anchored on the promise of God and anchored on the attributes of the promise keeper or promise giver. Pwede po ba natin i-flash ulit yung poster po natin, yung picture? Kagaya po nitong bangka na to, di ba ang mga bangka po, pagka siya ay pumalaot na, or sabihin na natin na nakastay siya sa dagat, siya po ay hindi natitinag. Bakit po? Dahil meron pong anchor. At yung anchor po niya ay hindi dapat nakaangkla sa tubig. Tama po? Kapag ka ang anchor po ng isang bangka ay nakaangkla sa tubig, ibig sabihin sa circumstances, kung i-relate natin sa buhay natin, sa circumstances ng buhay natin, ito po ay magigiba. Ito po ay aanurin. Okay? Hindi rin po pwede na yung anchor ay nakaangkla saan po? Sa buhangin. Pag sinilalagay po natin sa buhay natin, yung mga buhangin na po yan ay yung mga temporary things ng buhay natin, yung sa mga tao. Okay? Hindi po pwede na i-angkla natin kasi kapag inangkla natin ang ating bangka sa sand, ito po ay magigiba. Ito po ay aanurin, hindi magiging matibay. Ang anchor po ay dapat nakaangkla sa isang matibay na bato. Amen po ba? Iyon po yung dapat na hinahanap ng anchor. Yung anchor po ay dapat hinahanap yung aangklahan niya ng matibay na bato. Ganon din po yung pinag-usapan natin last week na ang unwavering faith, if you want to have unwavering faith, it must be anchored on the Word of God. Matibay na salita ng Diyos at matibay na bato, which is the Lord. That you are fully convinced that the promise will be fulfilled because the promise giver is able to perform it. Yun po yung may unwavering faith. Yung may mga unwavering faith is yung sila po ay kumbinsido, tunay, lubusang kumbinsido na ang pangako na binigay ng Diyos ay matutupad dahil yung promise giver is able to perform the promise. Amen po ba? Amen? Lubusang pagtitiwala, hindi sa sariling kakayahan,
Hindi sa sariling tapang na gawin ang mga bagay-bagay, hindi rin po sa mga bagay na meron ka o sa sitwasyon na kinalalagyan mo, kundi ang pananampalataya na hindi natitinag ay lubusang pagtitiwala sa Diyos na nagbigay ng pangako, because we believe that God does not take His promises lightly and He doesn't change His mind. Na kapag nagbigay ng pangako ang Panginoon, hindi nagbabago ang kanyang pag-iisip, ito ay tutuparin niya. Amen po ba? Na kapag meron siyang binigay na pangako sa'yo, He will carry it out. Amen po ba? Last week, we talk about yung when God promised something, it is a done deal. Hindi ka na magdududa kung mangyayari ba. Done deal na yun. Kapag sinabi niya, your faith will be unwavering if it is anchored on what God says, on who He is, and what He can do. Doon po dapat nakaangkla para maging matibay ka. Amen po ba? Faith in God should have deep, settled, consistent, ongoing confidence. Yung malalim na pagtitiwala, tuloy-tuloy na pag-asa sa Panginoon, yung talagang you are confident sa kung sino ang Diyos sa buhay mo. Okay? Confident ka hindi sa nakikita ng mga mata mo, confident ka sa kung sino si Lord. Kapag meron kang mga problema na pinagdadaanan, ang titignan mo palagi, sino ka? Sino si Lord? Paano? Ano yung magpagpapakilala na gagawin ng Panginoon sa buhay natin sa ganoong circumstances? Ano ang sinasabi ng Diyos? Ano ang gagawin ng Diyos? Yun po yung dapat na maging focus natin if we want to have unwavering faith. Because unwavering faith doesn't look at circumstances, but holds on to the promise of God. Amen po ba? That's unwavering faith, for His promises are yes and amen. Sabi nga po sa Hebrews 10:23, let's open our Bible sa Hebrews 10:23. Sabi po doon, let us hold fast to the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. You will be unwavering if you know who is the promise giver. And if your life is anchored on the promise of God. Sabi po dito, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan. Pakisabi sa katabi, huwag ka nang mag-alinlangan. Ano? Sapagkat, bakit tayo hindi mag-aalinlangan? Sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Amen? Amen po ba? Last week po, pinag-usapan din natin that faith brings you beyond your limitation. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, ay magugulat ka na lang na gaganap siya, hindi po dahil sa kakayanan mo, kundi sa pagtitiwala mo sa Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Ang pananampalataya ay nagdadala sa iyo beyond your limitation. Pwede po ba nating i-flash yung video? May papanood lang po ako sa inyo na video. I think na panood na po ng iba to, pero panoorin pa rin po natin. Ilang?
Redmond po ang pangalan naman. Siya po ay nag-compete, pero at sa half ng kanyang competition, bigla pong sumakit yung kanyang, na-injury siya. Pero natapos po niya yung competition niya because dumating po yung tatay niya. Okay? Hindi kaya ng kondisyon niya na tapusin yung race, if you will see. Hindi po niya kayang tapusin yung race dahil sa kondisyon niya. Pero dahil andyan po yung tatay niya, hindi siya nagpatuloy mag-isa. Ano? Hindi siya nagpatuloy na mag-isa, kundi sinandig po niya ang paglakad niya sa tatay niya. He depend on the strength of his father. Inasa niya sa tatay niya ang kakayanan niya na magtapos ng race. Yun po yung pinag-usapan natin last week about faith. You will depend your life on the Father. You will depend your life on God. Yung inaakala niya na hindi po niya magagawa, ay natapos po niya. No? Hindi po dahil nagtiwala siya sa kakayanan niya, kundi nagtiwala siya sa kakayanan ng tatay niya. Kung aasa po siya sa sarili niyang kakayanan, kagaya po ng buhay natin, kung aasa tayo sa sarili nating kakayanan, you cannot finish the life's race well. Hindi mo kayang tapusin yung race ng buhay. Okay? Maybe you will see yourself quitting halfway. Kasi masasabi mo na parang hindi ko kaya i-sustain ang sarili ko. Parang hindi ko kayang matapos itong race na to, itong paglilingkod ko, parang hindi ko kaya. Dahil hanggang dun na lang yung kakayanan mo. But because you have faith in God, ito po yung importante sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon. Because you have faith in God, you depend on God. Sinandig mo ang buhay mo sa Panginoon, inasa mo sa Panginoon ang kalakasan na kailangan mo, makikita mo na you are finishing the race well and you are fighting the good fight of faith. Amen po ba? The reason why you can finish the race well, it is because you have faith in God. The reason why you can finish the race well and you can fight the good fight of faith because you depend your life on God. Amen po ba? Bakit? Kasi yung kakayanan mo hanggang dito lang. May limit ang kakayanan mo, pero ang kakayanan ng Diyos, nag-extend yun. No? In-extend ng Lord yung kakayanan mo to finish the race well. Bakit? Kasi si Lord ang nagpuno. Amen po ba? Yung bagay na hanggang dito na lang, pero yung dapat mong tapusin ay hanggang dito. Si Lord ang nagpuno nun. Si Lord ang naging kasapatan doon. Kay Lord ang kalakasan. Kay Lord ang kakayanan. Kaya na-extend ka to finish the race well. Amen po ba? Just like doon sa illustration po natin. Ang pananampalataya mo sa Diyos ay nagdadala sa iyo to go beyond your limitation. That's important. And yun po yung importante sa isang buhay Kristiyano. Your faith in God. Because it leads you to go beyond your limitation. Ang pananampalataya mo sa Diyos ay nagdadala sa iyo to experience beyond what you can imagine. Amen po ba? Okay na po yun. Pwede na tayong umuwi. Joke lang. Today po, meron po tayong pag-uusapan two types of faith. Dalawang klase po ng pananampalataya. Una po is yung saving faith. Pakisabi po saving faith. Ito pong saving faith po ay paniniwala at pagtitiwala mo sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Yan po yung saving faith. Yung talagang sinasandig mo ang iyong kaligtasan sa ginawa ni Kristo, sa ginawang kamatayan o sa kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung lubusang ipagkakatiwala mo ang kaligtasan mo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kagaya po ng tinapik po natin last week, yung components of the faith. Yung kabuuan ng pananampalataya natin para masabi na talagang kumpleto ang pananampalataya mo, buong-buo ang pananampalataya mo, meron po mga components ng faith. Iyon po ay knowing, believing, trusting, and obeying. Okay, naalala niyo po yun? Knowing, hindi mo lang basta alam, may nalalaman ka about the facts, about the truth, or you understand the truth, but you believe, you are fully convinced, talagang naniniwala ka na totoo yung katotohanan na nalalaman mo. Kumbinsido ka na totoo yung nalalaman mong katotohanan.
At hindi lang po natatapos doon sa kumbinsido ka, pero masasabi mo na talagang fully convinced ka if you fully trust. Diba yung kagaya nung, pwede po bang umiram ng upuan? You fully trust. Kagaya nito, no? Alam natin na ito ay upuan, kaya kang buhatin ito, pero hindi mo masasabi talaga na buo ang pananampalataya mo dito kung hindi ka uupo. Kailangan pagkatiwalaan mo yung upuan mo, ay pagkatiwala mo yung buong bigat mo sa upuan. Trusting and obeying. Makikita po na talaga naniniwala ka, kumpleto ang pananampalataya mo kung nag-act ka doon sa pinaniwalaan mo. Naniniwala ako na ang upuan na to ay dapat upuan, but I will act on it and I will trust my weight in this chair. Okay? So, ganun po yung faith. That's a component of faith. If you will put that sa saving faith, doon sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa buhay natin, doon sa ating kaligtasan, no? Hindi mo lang basta alam yung mabuting balita. Hindi mo lang basta alam yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo mapatawad. Okay? At maligtas sa ating kasalanan. Pero you are fully convinced. Naniniwala ka kasi may evidence. The evidence is here. The Word. You are fully convinced. And you are fully convinced. Why? Because of the lives of the people that are being changed. Okay? Naniniwala ka na. Pero makukumpleto ang pananampalataya mo sa Panginoon if you will have this personal decision. Hindi po pwede na, oo, naniniwala ako na namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, pero hindi ka talaga nag-decide to fully trust your life. To fully rest doon sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pagka ikaw ay nagtiwala, you will have this personal decision na lubusan mong ipagkakatiwala ang kaligtasan mo doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Not because of your good works, but because of the finished work of Jesus Christ on the cross. Ang taong lubusang nagtitiwala kay Kristo, na si Kristo lamang ang taging tagapagligtas o makapagliligtas sa Kanya, ito po yung tunay na nagtitiwala sa Panginoong Jesus, para sa Kanya, naniniwala siya na yung kamatayan ni Kristo sa krus at ang kanyang pagkabuhay na magmuli ay sapat na para siya maligtas. Sapat na, hindi na kailangan dagdagan. What He did, the finished work of Jesus Christ on the cross and His resurrection is enough for your salvation. That's fully trusting. Hindi mo kailangan dagdagan. Saving faith is not just knowing and believing, but it is also trusting. Kagaya na lang po nung sinabi po sa Matthew 11:28. Alam po kung kabisado na natin to, lagi natin naririnig. Ano po yun? For God so loved the world that come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Alam niyo po yung rest na yun is not just rest physically. Pero ang sinasabi po doon na rest is yung talagang ipagkakatiwala mo ng buong buo yung buhay mo sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Resting is yung mapapanatag ka dahil ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. That's why you have this confidence that your place is secure on heaven. That is resting. Fully secured. Yung talagang, Lord, napanatag ako, secure ang buhay ko kasi sa ginawa mo sa krus. Not because of how I strive. No? Not because pinilit ko, nagpursigi ako for that salvation. Resting is yung talagang wala kang ginawa. Inihiga mo lang. Di ba pagka nagre-rest ka, ihihiga mo yung buong katawan mo sa kama mo? Tama po? Ganun din sa Panginoon. Ihihiga mo ng buong buo yung buhay mo
dun sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya ikaw ay napahinga. Hindi dahil sa kalakasan mo, hindi dahil sa work mo, kaya ka naligtas, kundi dahil ipinahinga mo ang iyong buhay sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya ka naligtas at secure ang place mo. Ito, I am secured. When I put my life in the Lord, I am secured. Amen po ba? That's Matthew 11:28. Security of your soul, security of your life in heaven. You have a place in heaven because you rest on what Jesus has done on the cross. Amen po ba? That's saving faith. Iyan po yung components ng faith. Not just knowing, but you believe and you trust. And you obey. Yung obedience po na yan ay nagdala sa iyo to repentance. Kaya hindi po pwede na paghiwalayin sa iyong kaligtasan, hindi po pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at ang pagsisisi. Faith and repentance must go hand in hand for you to be saved. Amen po ba? Yung sinabi po natin, obedience, yun po yung ikaw ay napunta dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, it leads you to turn away from the sin and to obey the Lord. Okay? Yun po yung repentance eh. So, saving faith, naniniwala ka na si Jesus ay namatay sa krus para sa kaligtasan mo, buong-buo mong isasandig ang buhay mo sa ginawang pagliligtas ni Kristo, hindi ka magdududa. Amen po ba? Hindi ka mag-aalinlangan kung ligtas ka ba o hindi. Kapag tinanong ka, ligtas ka ba? Parang ata. Hindi ka mag-aalinlangan. Bakit? Pinagkatiwala mo ang buhay mo sa ginawa ni Kristo sa krus. What He did, the finished work of Jesus Christ on the cross is enough for your salvation. Amen po ba? Saving faith is not just knowing the details of what Jesus has done on the cross, but it is fully resting your salvation on the finished work of Jesus on the cross. Fully relying your life on Jesus Christ. Amen po ba? And faith in God po, that saving faith po, is something we do not possess naturally. Hindi mo yan nakuha dahil may ginawa ka. Kundi iyan po ay nakuha mo dahil binigay sa iyo. Okay? Having faith in God, saving faith is a gift of God. Regalo po yan ng Panginoon. Hindi dahil may ginawa ka, kundi dahil binigay sa iyo. Okay? Si Lord ang nag-initiate na ikaw ay magkaroon ng paniniwala sa Kanya para ikaw ay maligtas. Siya yung gumawa ng paraan para ikaw ay maligtas at yung pananampalataya mo sa Kanya, siya rin po yung nag-initiate mo. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Sabi po dito, kaloob ito ng Diyos. Hindi dahil sa iyong mga ginawa, kundi dahil ito ay regalo ng Panginoon. Regalo, hindi ito ang bumili. Tinanggap mo lang. Binigay sa'yo. At hindi galing sa inyo, sabi po dito. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Ang Diyos po ang nagbigay. That saving faith, ang Diyos ang nagbigay. Kaya ang sabi po dito, hindi dapat natin ipagmalaki sa iba na ikaw ay ligtas at ang iba ay hindi. Mahabag tayo. Pero wag nating ipagmalaki na, buti na lang ako ligtas. Siya hindi. Sana talaga hindi maligtas yung mga involved sa flood control na yan. No? Meron mga ganun no? Pagka naligtas, bakit niligtas? Hindi po pwede. Kasi hindi natin kayang piliin kung sino yung tatawag sa Panginoon. Okay? Hindi dapat po natin ipagmalaki sa iba na tayo ay ligtas at ang iba ay hindi. Kasi ang kakayanan natin na manampalataya sa ginawa ni Kristo ay galing din naman sa Diyos.
Ang kakayanan mo na maniwala, manampalataya, galing din yan sa Diyos. Sabi po sa Romans 12:3, sapagkat dahil sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili, sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Ang Diyos ang nagbigay ng pananampalataya na yan. Yung kakayanan mo na ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi galing sa iyo, kundi galing din sa Diyos. It is a gift from God. Ang pananampalataya po ay napaka-importante sa kaligtasan natin. Kagaya na lang po nang bigyan ko kayo ng illustration. No? Sabi po sa John 10:9. Ano po yung sabi sa John 10:9? Ang sabi po sa John 10:9, wala po dyan sorry. John 10:9, I am the door. Sabi po ng Panginoong Jesus, I am the door. Pinapatungkulan po ng Panginoong Jesus na siya yung door. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Sabi po doon, siya po yung pinto na magiging daanan mo para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. And ang respond mo po, para ikaw ay makapasok doon sa pinto na yon is you need to have faith. You need to have the key. Hindi ka po makakapasok sa pinto. For example, this is the door. Hindi ka po makakapasok sa pinto. Si Jesus Christ yung pinto. Pero hindi ka makakapasok sa pinto kung wala kang susi. And the key is your faith. You will only enter into the kingdom of God na napakaganda through entering the door, which is Jesus Christ, what He has done on the cross. But for you to have access to that kingdom, for you to have access to that door, you need to have the key, you need to have faith. And the one who gives you the key to enter into the kingdom of God is hindi dahil nakita mo lang siya. Hindi dahil nag-effort ka to get it, but because it was given to you. Binigay sa'yo. Wala kang ginawa. Gift of God. You just need to respond. Diba? Enter into the door, kingdom of God. Ganun po yung saving faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, kaya tayo makakaranas ng kaligtasan at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Naintindihan po? That's saving faith. Pangalawa pong type ng faith is living faith. Pakisabi po, living faith. Or active faith. Ito po yung pananampalataya na buhay. Okay? Ito yung pananampalataya na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagsunod. Tuloy-tuloy na pagsunod mo sa Panginoon. Ito yung pananampalataya na nagpapakita ng pagmamahal at pagsunod sa Diyos sa araw-araw mong pamumuhay. Ito po yung pananampalataya na lumalago, tumitindi, namumunga. Okay? Yung saving faith po must continue to become living faith. Yung binigay na pananampalataya sa iyo for you to be saved ay hindi po mananatili na ikaw ay nananampalataya lang sa kaligtasan. Pero ang gusto ng Panginoon, yung pananampalataya na yun ay lalago at gagamitin mo sa pang-araw-araw mong buhay na ikaw ay patuloy na araw-araw nagtitiwala sa Diyos. Okay? Yung kaligtasan mo ay, kagaya nga nung sinasabi po natin every time about salvation is yung kaligtasan mo ay dapat mamunga ng mabuting gawa. Yun po yung living faith. Masasabi natin that you have saving faith if it will result into a good work. If it is a result into living faith, the living faith is the evidence that you have a genuine saving faith. Okay? Naintindihan po.
yung kaligtasan mo ay dapat magbunga ng pagsunod. Living faith is the result. Yung living faith po niyan, ang buhay po ng living faith is yung life of obedience. Okay? Masasabi mo that genuine yung saving faith mo kung ikaw ay nagpatuloy sa living faith. At yung living faith po is a life of obedience. Nagpapakita ng patuloy na pagsunod sa Panginoon. Living faith is the physical evidence of your saving faith. Dahil binago ng Panginoon ang puso mo, binuhay ng Panginoon, ang iyong spirito, yung living faith na yan ay bunga. Bunga ng saving faith mo. Okay? Masasabi mo that you really have a saving faith if that faith leads you to a life na gumagawa ng mabuti. Sabi po yun sa Ephesians 2:10. Just read na lang po sa bahay. Sumusunod ka sa pinag-uutos ng Panginoon. Yan po yun. Buhay na nakikita. O yung buhay na nakikita ang bunga ng banal na spirito. Buhay na naglilingkod sa Diyos at sa tao. At yung living faith po na yan is yung buhay na hindi na namumuhay sa kasalanan at kadiliman. If you will see sa Genesis, sa John 3:20-21, wala po dyan. John 3:20-21, kabisado po natin yung John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes. Pero kung titignan mo po sa John 3:20-21, ito po ay yung bunga doon sa ginawa mong paniniwala. It leads you to action. Okay, sa John 20:21, for everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light. Yung mga tao daw po na gusto pa ang kadiliman, ibig sabihin hindi talaga nakita ang liwanag. And ang sabi din po dito, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light so that it may be clearly seen that this work have been carried out in God. Yung paniniwala mo ay dapat nagbubunga sa iyo ng action to really live in the light. Okay? Yun po yung dapat. Kasi the cross of Jesus is not to tolerate sinners. But the cross of Jesus is to convict the sinners and lead them to repentance. Yun po yung sinasabi natin kanina. Knowing, believing, trusting, and obeying. That obedience is repentance. So, hindi po pwedeng paghiwalayin yung nanampalataya naman ako sa Diyos, pero hindi ka sumusunod. Nananampalataya, naniniwala naman ako sa ginawa ni Kristo sa krus, pero hindi ka nagre-repent. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. Parang coin, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung karakus, no? Yung head and tail. Maniwala, head and tail. Hindi mo po pwedeng paghiwalayin. Hindi mo po pwedeng paghiwalayin yung faith and repentance. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung Savior and Lord. Kailangan nagpapasakop ka. Ang mga taong nagpapasakop has the life of repentance. Has a life of obedience. Naintindihan po, ganoon po ang kabuuan ng ating pong pananampalataya. Kung sa saving faith po, si Lord ang nag-demonstrate ng salvation natin, at si Lord ang nag-demonstrate for our salvation, sa living faith, ang magde-demonstrate through our obedience. Ulitin ko po, kung sa saving faith, si Lord ang nag-demonstrate for our salvation, siya ang gumawa, His finished work. Sa living faith, tayo ang magde-demonstrate through our obedience. That's living faith. Sabi po sa James 2:17-22, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? So 22, you see that his faith and his actions were working together.
And his faith was made complete. Components of the faith. Masasabi mo kompleto ang pananampalataya mo by what he did, sabi doon. By his action. And ang sabi po ng Panginoon, the Lord doesn't want us to have dead faith. Yung shallow faith, yung dead faith na hindi ka sumusunod sa Panginoon. Sabi po doon sa James 2:17, balikan natin yung James 2:17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ayaw po ng Lord yun. Yung ganong klase ng pananampalataya. Yung walang pagsunod, walang repentance. Okay? Ganito po yung picture ng dead faith sa Titus 1:16. Ang dead faith po is like this. They profess to know God, but in words they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Dead faith lack action and evidence. Hindi makitaan. That's dead faith. Ang saving faith ay dapat nagbubunga ng living faith. Living faith is the evidence of your saving faith that when you have been saved, you will do good works. Kapag ikaw ay naligtas, it will lead you to repentance. It will lead you to obedience. Okay? Yun po yun. Hindi po tayo yung professing Christian lang. Yung professing Christian pero walang heart transformation. Hindi nababago ang puso. Okay? Sabi po sa James 2:19, delikado to. Delikado po to kasi sabi sa James 2:19, ano po yung sabi doon? You believe that there is one God. Hindi po dapat matapos lang sa believing. Good. Even the demons believe that. Naniniwala ang demonyo sa ginawa ni Kristo sa krus. Pero hindi sila nag-repent. Hindi sila sumunod. At ganoon daw po ang katulad ang mga dead faith. Professing Christian pero walang transformation. Alam lang yung ginawa ni Kristo sa krus pero hindi talaga sumusunod. No? Demons also believe but doesn't surrender and obey God. Kapag wala kang tunay na pagsuko sa Panginoon, you have dead faith. And that dead faith is the same like the demons, sabi ko dito. Because genuine faith that leads to living faith is the faith that believes, trusts, and obeys. Meaning po, genuine faith that leads to living faith is a faith that believes, trusts, and obeys. Iyon po yung sinabi kanina, di ba? Doon sa James 2:20-21. Sa 21, sabi po dito, sa 22, you see that his faith and his actions were working together. It works hand in hand. And his faith was made complete, na kompleto. Masasabing buo ang pananampalataya kung mayroong aksyon, kung mayroong bunga ng pagsunod. Amen po ba? That is faith. The components of the faith, the completion of the faith is knowing, believing, trusting, and obeying. People who have a genuine faith has a life of obedience. Pakisabi po sa katabi, sunod tayo. Sunod tayo sa Diyos. Amen po ba? Sunod po tayo sa Panginoon. Pwede ko po bang tawagin ang worship team? Meron pa po akong gustong i-share sa inyo the reasons why we need faith. The reasons why we need faith. Alam mo, the Lord wants that saving faith to grow. Ang gusto po ng Panginoon is magkaroon ng paglago yung saving faith natin. That you will not just trust God for your salvation, but you will trust God in your everyday walk with Him. In your daily walk, in your daily life. Gusto ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Gusto ng Panginoon for you to have living faith. Yung pananampalatayang lumalago, tumitindi, hindi natitinag, patibay ng patibay. Kasi madami pong plano ang Diyos sa iyo.
Madaming plano ang Diyos sa'yo, madaming bagay na gusto ang Diyos na marating mo. Okay? Maraming bagay na gusto ng Diyos na maranasan mo. But in order for you to experience those things, the Lord is requiring you to have unwavering faith. Kasi kung kumilos si Lord above your capability. Kasi kung magplano si Lord, ang plano niya palagi is yung hindi ka aasa sa sarili mo. Ang plano po niya palagi is above you. Greater than you. Greater than your capacity. And it requires faith. Gusto mong ma-receive ang plano ng Diyos, have faith. Kung gusto mong mangyari ang kapangyarihan o maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, have faith. Because the plans of God is impossible to accomplish on your own. You need to depend on God. That's faith, di ba? Sinabi natin nasa. That's faith. Depending on the strength of God that He is our siya yung ating kalakasan, He is our sufficiency. Diba? Sa Kanya tayo aasa, aangkla. No? Siya yung kasapatan natin. The Lord always loved to do impossible things and to work in the impossible. Mararanasan mo yung imposible kung ikaw ay mananampalataya. For you to receive impossible things, for you to experience wonderful things, you need to have faith. Kagaya po nung illustration natin about the king. Ang isang bahay po, na isang mansyon, marami pong nakalagay doon na magagandang bagay. Marami kang pwedeng ma-experience. Diba? For example, imagine mo yung isang mansyon na napakaraming pwedeng magawa, maranasan, na nakakamangha na hindi mo mararanasan sa labas. Okay? Pero kahit po, alam mo na maraming mga bagay na meron doon, hindi mo siya mararanasan because you don't have access on that house. You don't have access on that mansion. Okay? Ano po ang kailangan? Pinto. Medyo ka. Susi. Kailangan mo ang susi. Kailangan mo yung pananampalataya para ma-access mo at maranasan mo yung mga bagay doon sa loob. You need to have faith. Why we need to have faith? Why we need to have unwavering faith? Because it unlocks numerous blessings in your life. Amen po ba? Hindi mo maranasan yung matitinding pagpapala ng Diyos kahit alam ko naman na provide ni Lord. Alam ko naman na magpapagaling si Lord. Alam ko naman na may kakayanan si Lord na gawin ang mahihirap na bagay, imposibleng bagay. Alam mo lang. Nagtitiwala ka ba talaga? Nananampalataya ka ba? Ginagamit mo ba yung faith mo? Nagiging aktibo ka ba sa pananampalataya? Alam niyo po, habang pinag-aaralan, habang nung mga nakaraan, talagang dinala po ako ng Panginoon. Have faith, have faith. That's my devotion, mga nakaraan sa Matthew. Have faith, have faith. Because the faith, your faith will unlock the blessing. Your faith will unlock numerous blessing in your life. You will not experience the things that God has for you, the great things that God has for you, if you will not use the key. You need the key. You need faith. Amen po ba? Sabi po sa Mark 11:22-24, and Jesus answered them, have faith in God. Sabi po, have faith in God. Have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass. Diba last week pinag-usapan natin na ang pananampalataya ay dapat nakaangkla sa sinasabi ng Diyos kasi ang sinasabi ng Diyos will come to pass, mangyayari. Amen po ba? Hindi sa sinabi mo lang, hindi sa gusto mo lang mangyari, kundi sa sinabi ni Lord. Amen po ba? It will be done for Him.
Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Unwavering faith will never question what God says. That's unwavering faith. Don't question yung sinabi ng Panginoon because what He says will come to pass. Amen po ba? You need to have faith for you to experience the things that God says. The things that God promised. Amen po ba? Amen? Amen po ba? If you want victory, if you want miracle, if you want healing, if you want signs and wonders, then have faith. Have faith. You need the key to have access to that mansion. And it is your faith that moves the hand of God. It is really important to have unwavering faith because our faith, your unwavering faith moves the hand of God. Ito rin po yung mga devotion ko po nung nakaraan sa bleeding woman, sa KK blind Bartimaeus, dun sa centurion na soldier. Yung bleeding woman, nung lumapit po siya sa Panginoon, talagang naging persistent siya. She persevered. Kailangan kong makatagpo ang Panginoon. Kailangan kong makalapit ang Panginoon. Yung pananampalataya niya nagdulot sa kanya ng action. Kompleto yung pananampalataya niya. Hindi siya naniwala lang ako. Naniniwala ako na healer si Lord. Narinig ko kasi. May evidence kasi. But it moves him to act. It moves her to act. Kailangan kong malapitan si Lord. Kailangan kong matouch yung cloak niya. Alam niyo po ang sabi ng Panginoon, your faith has made you well. Namangha si Lord sa pananampalataya. Yung pananampalataya niya ang nagpakilos sa kamay ng Diyos. Si blind Bartimaeus, ang sabi po doon, according to your faith, be it done to you. That's why it is so important to have faith. Kailangan ng isang believer, kailangan ng isang Kristiyano ang pananampalataya. We live by faith and not by sight. The righteous live by faith. It is so important to really live in the faith. Amen po ba? Sabi din po ng Lord sa centurion, go, let it be done for you as you have believed. Mangyari yan sa kung ano ang pinaniniwalaan mo. Importante ang pananampalataya sa buhay ng mga mananampalataya because it moves the hand of God. Maybe the reason why you still don't experience the hand of God moving in your life, maybe you still doubted Him. Hindi ka pa rin siguro nagtitiwala. And the Lord is reminding us, have faith, my child. Believe on what I say. Even though it doesn't make sense, believe on what I say. Because what I will say will come to pass. Amen po ba? And it is your faith that makes you witness the impossible things. Kagaya ng sinabi po natin, ang daming plano ni Lord at yung mga plano niya laging imposible. Pero para maranasan mo yun, kailangan mo ng pananampalataya. Sasandig ka sa Panginoon. Ipagkakatiwala mo ang lahat sa Panginoon. Iaasa mo ang kalakasan at kakayanan sa Diyos. Maniniwala ka kung sino si Lord sa buhay mo kasi siya ay makapangyarihang Diyos. Amen po ba? It is your faith that makes you receive great things. Ang sarap po, no? Na-excite po ba tayo? Lord, gusto ko talagang magkaroon ng unwavering faith. Lord, gusto ko talagang maging matibay ang pananampalataya ko sa iyo na hindi nababali ang lahat ng mga naisin ko sa buhay o lahat ng mga pangako mo. Kasi naniniwala ako that you are a faithful God and you will fulfill what you have promised. Hindi na ako titingin sa circumstances, titingin na ako sa Savior ko. Hindi na ako titingin sa kung ano yung nangyayari sa akin ngayon, titingin ako sa kung ano ang kaya mong gawin. That's faith. Yun po yung gusto ng Panginoon because it is a way to please God. Napiplease si Lord kapag may pananampalataya ka.
Napi-please si Lord kapag ka talagang umaasa ka sa Kanya. Parang isang bata na inaasa ang bagay-bagay sa tatay niya. Alam niyo po, for example, si Ate Weng. Ate Weng, okay lang ba sa'yo na si Janine umasa sa ibang nanay para sa tuition niya? Siyempre hindi, masakit sa'yo yun. Bakit siya umaasa sa iba? Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa nanay mo, sariling nanay mo. Ganoon po sa Panginoon. Kapag ka umaasa ka sa ibang bagay, sa ibang tao, ibig sabihin, hindi ka tunay na nagtitiwala sa kakayanan ng Diyos mo. And, napiplease si Lord kapag hindi ka umaasa sa iba, kundi umaasa ka lang sa Kanya. Natutuwa siya, ay wow, talagang nagtitiwala ang anak ko sa akin. Ganoon. Gusto ng Lord yun. Natutuwa siya sa isang anak na tunay na inaangkla ang kanyang buhay at pinagkakatiwala ang kanyang buhay sa kanyang ama na nasa langit. Ganoon po, faith is a way to please God. And alam niyo po ang sabi ko sa Hebrews 11:6. Basahin po natin yung Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please Him. Alam niyo po dito, yung pananampalataya po, ayan, faith is the things that you cannot see, but you believe and perceive it. Amen? Amen? That's faith. Okay? Without faith, it is impossible to please Him. Ang sabi po dito, for whoever would draw near to God must believe. Alam niyo po ang isa sa bagay na nakakamangha kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon is yung He will let you. The Lord will let you, Tagalogin na nga lang natin. Kapag ka ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, hahayaan ng Diyos na makalapit ka sa Kanya. At iyon yung pinakamasarap sa isang buhay ng mananampalataya. Yung may kakayanan kang lumapit sa Kanya kasi nananampalataya ka sa Lord. Napiplease si Lord sa'yo, anak, sige, napiplease ako, lumapit ka sa akin. Come. And I will give you the things that you need. Come. I am pleased. Ang pinakamasarap na benefit ng pananampalataya, may kakayanan kang lumapit sa Diyos. Kagaya na lang po ng illustration kanina, the key. Ang pananampalataya po is having access doon sa mansion. Pero ang pinakamasarap na maranasan ay hindi yung mga bagay na meron sa mansion, kundi kung sino ang may-ari ng mansion. And faith din po ang kailangan para maka-access ka doon sa may-ari ng mansion. Ganoon po ang pananampalataya. Pinaka-importante sa atin na mabe-benefit natin when we have faith in God is not hindi yung mga ino-offer ng bahay. Hindi yung mga bagay na meron sa bahay. Kundi kung sino ang nasa bahay. Mas masarap yun. We have the right to draw near to God because He is pleased with our faith. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede po ba tayong tumayo lahat? God is telling us, anak, manampalataya ka. Iyan ang susi para maranasan mo ang presensya ko. Iyan ang susi para maranasan mo ang mga bagay na inihanda ko para sa iyo. Do not doubt. Trust me. Have faith in me. Iyan po yung sabi ng Panginoon. Mamuhay ka sa pananampalataya. Isandig mo ang iyong buhay sa kung ano ang sinabi ko at sa kung ano ang magagawa ko dahil naniniwala ka kung sino ako sa buhay. Have faith. In the name of Jesus.
Father God, we are here right now, Panginoon. Kung nakikita mo, O Diyos, na meron pang mga pagdududa sa aming buhay, yung mga bagay na humahad lang sa amin, Panginoon, kaya hindi namin maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay namin. Basagin mo lahat ng bagay na yun. Doubts, unbelief, fear, Lord God. Meron kaming takot sa mga bagay na hindi namin alam kung anong mga pwedeng mangyari. Fear of the unknown, fear of the future, Lord. Nagkaroon din kami ng takot because we fail. Nag-fail kami sa nakaraan. Natatakot kami baka mag-fail kami ulit. Lord, we pray, alisin mo lahat ng mga bagay na yun. Everything that hinders us to go deeper in our faith, to have unwavering faith. We pray in the mighty name of Jesus. O Holy Spirit, let your holy fire consume all of those things. Break, destroy all of those things in our lives. Hayaan mo, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok, sa kahit anumang mga circumstances, sitwasyon na meron kami, mananatili kaming matatag, matibay, hindi natitinag. For we are standing firm on the rock that is higher than us, Lord God. And that is you, Jesus Christ. Nakaangkla ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Lord, lead us into a place where our faith will increase. Alam namin, Panginoon, na yung mga bagay na inaalaw mo sa buhay namin, na mga imposibleng bagay, mga sitwasyon na inaalaw mo sa buhay namin na above our capacity and capability to overcome, it is your way for us to increase in the faith. At hayaan mo na sa mga ganoong pagkakataon that you allow those circumstances, those situations sa buhay namin. Huwag mong hayaan na pairalin namin yung doubt, yung logic, kung ano yung magagawa namin. Kundi hayaan mo na ang pairalin namin ay ang pananampalataya namin sa inyo, na kami ay sasandig sa inyo. Buong-buo namin ipagkakatiwala ang nararanasan namin, ang buhay namin sa kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kamay ng Diyos na dakila ang katapatan. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, because you have given us this faith. Nanggaling sa inyo yung pananampalataya namin. At ikaw rin, Panginoon, ang magpapatibay nito. For you are the author and perfecter of our faith. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay ng bawat isa will really continue to walk by faith, to finish the race well by faith, and to fight the good fight of faith.